Ipinaliwanag ni Zuming Lang na ang mga piraso ng Ancient Divine Lamp Jade ay naging mga kayamanan ng iba't ibang puwersa at maging Imperial Jade Seals ng mga kaharian. Dahil dito, naisip niya na siguradong may isang piraso na nasa kabisera. Ngunit sinabi ni Nanling siya na hindi madaling makuha yon, dahil walang sino man ang magbibigay ng ganoong bagay maliban na lang kung malapit na silang mamatay. Nagulat naman si Ginoong Koi at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Zuming Lang tungkol sa mga Imperial Jade Seals at kabisera. Napansin din niya na tila hindi masaya si Zuming Lang kaya tinanong niya kung ano ang nangyari. Malungkot na inalala ni Zuming Lang na sana ay nagkaroon si Nanling siya ng payapa at normal na buhay tulad ng ibang mga babae, ngunit sa halip, napilitan siyang lumaban sa digmaan kapalit ng sarili niyang kaluluwa at buhay. At nang sa wakas ay natapos na ang lahat, wala na siyang oras upang malasap ang tahimik na buhay o manatili sa piling niya, kaya't buong puso niyang ipinakiusap na alagaan siya ng mabuti. Pagkatapos, nagpa siya si Zuming Lang na alamin ang katotohanan at matibay niyang sinabi na tatanungin niya ang kanyang ama tungkol dito. Makalipas ang ilang sandali, nagulat at nagalit ang ama ni Zuming Lang nang malaman niyang nasira ang kaluluwa ng kanyang manugang dahil gumamit ito ng isang lihim na pamamaraan, at posibleng ikamatay niya yon. Sinabi ni Zuming Lang na tanging ang sinaunang Divine Lamp Jade lamang ang makapagliligtas kay Li Yanzi, at tinanong niya kung may hawak bang araw ang pamilya hari nito. Ngunit ipinaliwanag ng kanyang ama na wala silang ganoong hiyas. Dahil sa kahalagahan ng Lamp Jade, matagal na sana itong ipinagpalit ng sinumang may hawak nito kapalit ng mga yaman sa Cloud Dragon Kingdom. Dismayado si Zuming Lang at nagtanong kung maaaring mayroon ng ibang kaharian o puwersa, ngunit malungkot na sagot ng kanyang ama, baka alamat lamang ang lahat at hindi siya sigurado kung may nagmamay-ari pa talaga ng naturang Jade. Nag-aalala si Zuming Lang at nagtanong kung totoo bang mamamatay na lamang ng ganoon si Yanzi. Labis ang pag-aalala din ng ama ng ating bida para sa kanyang manugang. Habang iniisip ito ng kanyang ama, bigla siyang naliwanagan at nagsabi na may naisip siyang paraan para mailigtas ang kanyang manugang. Hinakbayan ng kanyang ama si Zuming Lang at sinabi niyang pumunta ito sa Sword Sect sa Miao Mountains kung saan naroon ang kanyang ina, dahil tiyak na naroon ang Divine Lamp Jade. Nagulat ang ating bida at nagtanong kung totoo yun. Ipinaliwanag ng kanyang ama na noong ikinasal siya sa ina ni Zuming Lang, nakapasok siya sa sekta at nakita sa isang sinaunang tore ang isang bihirang piraso ng Lamp Jade. Noon, hindi pa niya alam kung ano yun, ngunit ngayon ay sigurado siyang iyon ang hinahanap nila. Agad na nagpahayag si Zuming Lang na pupunta siya sa kanyang ina, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. Ipinaalala nito na bawal pumasok ang mga lalaki sa Miao Mountains, lalo na't ang balak niya ay agawin ang yaman ng sekta. Kaya payo ng kanyang ama, humingi muna siya ng visiting card kay Wu Feng at magpanggap na kinatawan ng Sword Sect sa Yao Mountains, upang may dahilan siyang makapasok at kunin ang Divine Lamp Jade ng palihim. Nagulat ang ating bida at mariing sinabi na hindi tamang magnakaw. Ipinaliwanag din ng ama ni Zuming Lang na walang masama kung kukunin niya ang Divine Lamp Jade mula sa kanyang ina, dahil isa ito sa mga pinuno ng Sword Sect sa Miao Mountains. Kung tutuusin, kukunin lang naman niya yon mula sa sariling ina, kaya hindi raw yun maituturing na pagnanakaw. Nag-aalangan pa rin si Zuming Lang at nagtanong kung ano ang mangyayari kung mahuli siya. Ngumiti ang kanyang ama at sinabing huwag siyang mag-alala, kapag nahuli siya, sabihin na lamang niya na siya mismo ang nag-udyok kay Ming Lang. Sa ganoong paraan, mapipilitan ng kanyang ina na harapin siya o kaya'y papuntahin siya roon para kunin siya doon. Lihim na plano ni Zhu Changguan na makita muli ang kanyang asawa at baka sakaling magkaroon ng pagkakataon na magbago ang kanilang relasyon. Nagduda si Zuming Lang at sinabi sa kanyang ama na ginagamit lang siya nito para sa maruming plano. Ngunit agad itong itinanggi ng kanyang ama at sinabing wala siyang masamang balak, anak niya si Ming Lang, at ang plano ay parehong makikinabang sila. Dagdag pa niya, ang kagustuhan niyang makita muli ang kanyang asawa ay hindi kailanman maituturing na marumi. Natahimik na lang si Zuming Lang at walang nasabi pa. Makalipas ang ilang sandali, ipinakita ang Orchid Manor, isang sangay ng Sword Sect sa Yao Mountains. Ipinapaliwanag na ang Sword Sect sa Miao Mountains ay dalubhasa sa paglipad gamit ang mga espada, samantalang ang Sword Sect sa Yao Mountains naman ay kilala sa kanilang husay sa pakikipaglaban gamit ang espada. Sa loob ng manor, nabanggit ng isa sa mga disipulo na ang pinakakahangahangang tao sa kanilang sekta ay. Ngunit bago pa man ito maituloy, bigla na lamang dumating ang ating bida. Masayang sinabi ni Wu Feng na bakit nga raw nandito ang ating bida.
Nag-isip naman ang babae at tinanong kung siya ba ang pinakakahangahangang tao sa kanilang sekta. Ngumiti naman si Zhu Minglang sa lahat ng naroon, sinabi niya na maraming tao ang nagtipon, ngunit idinagdag din niyang hindi siya karapat-dapat tawaging pinakakahangahangang tao. Sinabi ni Wu Feng na ang pinakakahangahangang tao sa kanilang sekta ay si Zhu Xueyan, ang guro ni Zhu Minglang, at hindi ang ating bida. Napakamot na lang ng ulo ang ating bida at ngumiti ng pilit. Sa kanya sinabi na pumunta siya roon upang bisitahin ang Sword Sect sa Miao Mountains at matuto mula sa kanila. Dagdag pa niya, hindi niya inakalang makikita roon ang mga disipulo ng Sword Sect, kaya magandang pagkakataon nito upang personal niyang hingin ang kanilang opinyon. Sinabi ni Wu Feng na mabuti ang ganitong pagkakataon dahil bilang mga tagasunod ng landas ng espada, hindi sila dapat tumigil sa pagunlad, magandang pagkakataon nito para sa dalawang sekta na magbahagi ng kaalaman. Sumagot naman ang isa na marami silang natutunan mula kay Ginoong Wu tungkol sa pagtuturo ng Sword Sect sa Yao Mountains nitong mga nakaraang araw. Kung magkakaroon sila ng mas malalim na palitan ng kaisipan, mas lalakas at mas mapapabuti pa ang kanilang pagsasanay, iuulat niya raw ito sa mga nakatatanda ng kanilang sekta. Kasabay nito, nagpasalamat ang ating bida at nagsabi ng kanyang pasasalamat. Ngumiti ang babae at sinabing bilang batang pinuno ng kanilang sekta, nararapat lang yun. Naalala ng ating bida na noong minsan niyang subukan pasukin mag-isa ang Sword Sect sa Miao Mountains, ganoon din ang kanyang sinabi noon, ngunit nauwi lamang siya sa pagkakabugbog. Nagmakaawa si Yun Jonghe sa kanyang master na isama rin siya. Sabi ng kanyang master, hindi siya ang dapat magdesisyon at si Zhu Minglang ang dapat tanungin. Hindi tumigil si Yun Jonghe at paulit-ulit na nakiusap, kaya't naiinis na tinulak siya ng ating bida at sinabing huwag nga raw itong makulit. Ngunit dahil sobrang kulit niya, napilit niya rin si Zhu Minglang na sumang-ayon. Habang naglalakad na sila, tinanong ng ating bida kung saan nga raw pupunta si Wu Feng. Masaya namang sinabi ni Wu Feng sa kanyang master na maghahanda na siya ng gamit, at inamin na ang Sword Sect sa Miao Mountains ay puno ng magagandang babae. Agad niyang binawi ang sinabi at nagkunwaring ang dahilan niya ay dahil gusto niyang makilala ang mga makapangyarihang cultivator at matuto pa ng kanilang kakayahan sa espada. Nalaman ng ating bida na ang sinasabi tungkol sa pagpapalitan ng kaalaman ay palusot lamang, at doon nakita ng iba kung gaano talaga siya kahusay kaya mas lalo pa silang humanga. Pagkatapos nito, habang papunta sa Miao Mountains, naisip ng ating bida na masyadong malakas ang hangin at malamig, na makakasama sa kalusugan ni Yanzi, kaya nagpasya siyang bumiyahe na lang sa lupa kahit mas matagal. Habang naglalakbay, naisip ng ating bida kung ano na ang kalagayan ngayon ng kanyang minamahal. Pagpasok ng ating bida sa silid, nagulat siya nang makita si Yanzi na gising na. Nabigla rin si Yanzi at muntik nang mabitawan ang hawak nitong halaman. Agad kumilos ang ating bida at nasalo ang halaman bago pa ito tuluyang mabagsak, tiniyak niya kay Yanzi na huwag mag-alala dahil ligtas na ang hawak nitong halaman. Kasabay nito, tinanong ng ating bida ang babae kung siya ba si Xinghua. Napansin niyang hindi siya kayang titigan ng diretso, kaya't nakumpirma niyang hindi ito si Yanzi. Sumagot ang babae at inamin na siya nga si Xinghua. Humingi ng paumanhin ang ating bida dahil napagkamala niya itong si Yanzi, ngunit ngumiti lang si Xinghua at sinabing ayos lang yon. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida na bukas sila aalis ng kabisera, nabanggit niya na naghanda siya ng mga karwaheng hinihila ng mga dragon para sa kanya. Ipinaliwanag ni Xinghua na hindi pa magigising si Yanzi sa ngayon, ngunit wala dapat ipag-alala dahil kailangan lang nito ng sapat na pahinga. Sinabi rin niyang siya muna ang makakasama ng ating bida sa mga susunod na araw. Nakita ng ating bida na tila mahina rin si Xinghua, kaya't sinabi niyang mas mabuti na itong magpahinga at hindi na niya ito istorbohin pa. Bago siya umalis, nagtanong si Xinghua sa ating bida kung maaari ba silang lumabas ng syudad sa pamamagitan ng hilagang tarangkahan bukas. Nagtaka ang ating bida dahil mas malayo ang daang yun patungong Miao Mountains. Nagpakyut naman si Xinghua sa ating bida, kaya agad din niyang tinanggap at sinabing kung iyon ang nais niya, susundin nila ang sinabi nito. Kinaumagahan, maagang nagising ang ating bida at tumingin sa paligid habang nagunat. Napansin niya mula sa kabilang silid na hindi pinatay ni Xinghua ang ilaw buong magdamag. Doon niya naisip na ginawa lamang ito ni Xinghua upang masagip ang isang halaman. Habang palabas siya ng silid, narinig niya si Yasha at Xinghua na magkasama sa labas. Napatingin naman ang ating bida at bahagyang nagulat sa kanilang pagdating. Kasunod nito, binati ng ating bida si Yasha at Xinghua.
Agad ipinakilala ni Yasha si Xinghua, at binalaan pa ang ating bida na huwag siyang lumampas sa guhit, ngunit pinigilan siya ng isa pa nilang kasama at sinabing huwag maging masyadong masungit. Ngumiti lang ang ating bida at sinabing ayos lang yun, dahil sa hinaharap ay magiging pamilya rin naman sila. Kaya pabayaan na lamang kung ano man ang gusto nilang sabihin, naisip niya rin na talagang ang medyo pilya si Yasha. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Xinghua kay Yasha ang tungkol sa Ancestral Dragon Relic, posible raw na naroon ng isang piraso ng sinaunang banal na lampara, at dahil parehong Dragon Tamer ang ating bida at si Yasha, mainam na pumunta roon, mayroon din daw maraming spiritual well sa lugar na yun na makakatulong sa kanilang cultivation. Nag-usap sila tungkol sa paghahanap ng pasukan sa Ancestral Dragon Relic, ngunit wala silang malinaw na palatandaan. Sinabi ng ating bida na mahirap itong hanapin, ngunit iminungkahi naman na si Xinghua ang maghahanap gamit ang kanyang kakayahan sa astrolohiya. Naalala ng ating bida na si Xinghua ay isang astrological divine mortal, at marahil yun ang dahilan kung bakit siya abala kagabi, tinatangka niyang hanapin ang sinaunang banal na lampara. Kung matagpuan nila ito, mas mapapabilis ang paggising ni Yanzi. Maya-maya, dumating si Fang Nianyan at nag-ulat na naghihintay na sa labas ang mga disipulo ng Sword Sect mula sa Miao Mountains. Sumang-ayon ang ating bida at nagsabi na panahon na upang sila'y umalis. Sa kabilang banda, sa kanlurang tarangkahan ng kabisera ng Jiting Continent, abala ang mga tao at bantay, biglang sumigaw ang isang tinig na siya na ang bahala sa sitwasyon. Ipinakita si Hao Shengsheng, ang commander ng Imperial Guards, buo ang loob niyang sinabi na sa kanyang pamumuno, tiyak na mahuhuli nila ng buhay ang kasapi ng Zhou clan, balak niyang dalhin ito sa libingan ni Xiaokong upang maipaghiganti ang pagkamatay nito. Habang nagbabantay sa kanlurang tarangkahan, nakasalubong ni Hao Shengsheng ang isang kakilala na galing sa digmaan, agad niyang inutusan ito na alamin kung saang tarangkahan dumaan palabas ang mga tao mula sa Sword Sect ng Miao Mountains at Sword Sect ng Yao Mountains. Sumagot ang lalaki na nakita niyang ilang sword fairies na umalis sa hilagang tarangkahan kaninang umaga pa. Nagtanong pa siya kung nais bang harangin ni Hao ang mga ito. Galit na galit si Hao Shengsheng nang marinig yun, sinabi niyang ang kasapi ng Zhou clan ang pumatay sa kanyang pamangkin, kaya hindi niya ito patatawarin. Dismayado siya na sa halip na dumaan sa kanluran, palihim silang lumabas sa hilaga, isang tusong hakbang na lalo pang nagpasiklab ng kanyang galit. Makalipas ang ilang sandali, pagkatapos makalabas ng grupo ng ating bida sa kabisera sa hilagang tarangkahan, nagpa siya ang grupo na dumaan muna sa ibang daan bago tumungo sa hangganan kung saan sila maaaring lumipad. Nagtanong ang isa kung bakit kailangan pa nilang dumaan sa hilaga. Ipinaliwanag ng kanilang tagamasid na may bantay na nakapwesto sa kanlurang tarangkahan upang bitagin sila at planong ipaghiganti ang pagkamatay ni Hao Xiaokong, dahil dito, sinadya nilang iwasan ang lugar at dumaan sa mas ligtas na ruta. Ipinakita rin ng tagamasid ang mapa ng mga lihim na himpilan ng kanilang angkan sa iba't ibang lungsod at kuta, na maaaring puntahan ng kanyang mga kasamahan kung sakaling mga ilangan. Matapos nito, pinayuhan ng ating bida ang tagamasid na bumalik na dahil makakayanan na niya ito na mag-isa. Nagulat naman dito si Wen Mengru dahil hindi niya nga raw inaasaan na malalaman ito ng ating bida, at nagtanong din ito kung papaano niya nga raw ito nalaman. Ngumiti lamang ang ating bida at sinabing, hulaan niya nga raw ito, sabay tawa din ni Xinghua. Pagkatapos ng ilang sandali, nag-usap ang ating bida at si Xinghua sa isang bahay pahingahan. Nagtanong ang ating bida kung talagang nahulaan niya na may hahadlang sa kanilang paglalakbay. Sagot ni Xinghua, alam lamang niya na magkakaroon siya ng gulo, pero hindi malinaw ang mga detalye. Kaya't muli siyang tinanong ng ating bida kung kaya niyang makita kung magiging maswerte o minalas ang kanilang paglalakbay, halimbawa, kung makukuha ba nila ang sinaunang banal na batong jade. Sagot ni Xinghua, kaya nilang makuha yon, ngunit hindi niya masabi kung ano ang magiging kapalit o halaga nito. Nagtanong naman ang ating bida kung paano niya nakikita ang hinaharap. Ipinaliwanag ni Xinghua na lumilitaw ito sa kanyang panaginip habang siya ay natutulog, kaya't muling tinanong ng ating bida kung paano niya natitiyak ang kaibahan ng isang karaniwang panaginip sa isang pangyayaring tunay na mangyayari. Ipinaliwanag ni Xinghua na kailangang may mangyaring palatandaan o siya mismo ang makatagpo ng mga detalye mula sa kanyang panaginip upang matiyak niyang ito ay totoo. Kapag nagising siya at ang mga detalye sa panaginip ay natutugma sa realidad, siguradong mangyayari ang nakita niya, at kung mas marami ang palatandaan, mas mabilis itong matutupad. Humiling ang ating bida ng halimbawa, kaya sinabi ni Xinghua na maaaring ito'y mga simpleng bagay lamang, tulad ng pagbuhos ng tubig mula sa baso habang umiinom,
o isang ibon na biglang lilipad at papasok sa paningin habang naglalakad. At sa huli, binanggit pa ni Xinghua na pati ang pakikipag-usap niya ngayon mismo sa ating bida ay isa sa mga nakita niya sa panaginip. Dahil dito, nagulat naman ang ating bida sa kanyang narinig. Ipinaliwanag pa ni Xinghua na minsan ay may mga pangyayari na biglang nagiging pamilyar, na para bang naranasan na nila ito noon. Naalala niya nang mapagkamalan siyang si Yanzi kahapon, at doon niya nakumpirma na ang mga pangyayaring nakita niya sa panaginip ay totoo. Halimbawa raw, kung dumaan sila sa kanlurang tarangkahan, may isang tao sanang nasaktan at nawala ng maraming dugo. Ngunit ang mga nakikita niya ay hindi buo, kundi mga pira-pirasong larawan lamang, kaya iminungkahi niya na dumaan na lang sila sa hilagang tarangkahan. Napansin naman ng ating bida na bagamat kaharap niya ngayon si Yanzi, ibang-iba ang kilos, pananalita, at ugali nito kumpara sa tunay na Yanzi. Doon niya naunawaan na sina Li Xinghua at Li Yanzi ay dalawang magkaibang pagkatao, ngunit magkasama lamang silang naninirahan sa iisang katawan. Namula naman dito si Xinghua at nagtataka kung bakit siya tinititigan ng ating bida ng ganoon. Bigla namang nagtanong ang ating bida kung kaya ba niyang hulaan ang tungkol sa kasal ng isang tao. Ngumiti si Xinghua at sinabing kaya niya, saka tinanong kung kaninong kasal ang nais niyang malaman. Sagot naman ng ating bida na gusto sana niyang malaman ang tungkol sa sariling kasal, pero agad niyang binawi at sinabing huwag na yon, at tinanong na lang tungkol kay Yanzi. Pagkaraan ay natawa siya at nagsabing mas mabuti nang huwag malaman ng lahat dahil baka maging boring ang kanyang buhay. Sa huli, napangiti ng banayad si Xinghua, isang ngiti na puno ng init at kabaitan, malayo sa malamig at walang pakialam na aura ni Yanzi. Namula at napaisip ang ating bida, ramdam ang kakaibang lambing ng ngiti ni Xinghua. Kasabay nito, nagtanong ang ating bida kay Xinghua kung maaari bang maiwasan ang nangyari sa Eternal City sa Barbaric Land, dahil kaya naman itong makita ang hinaharap. Ngunit binalik ni Xinghua ang tanong sa kanya, naisip ba niya kung bakit sa kanya mismo nangyari ang lahat ng yun, at hindi kaya nagawa na niyang baguhin ang sariling kapalaran. Ipinaliwanag ni Xinghua na hindi siya isang Diyos para baguhin ang tadhana, maaaring maiwasan ang ilang bagay, pero kapalit nito ay mas malalang trahedya, kaya para sa kanya, ang kinalabasan ngayon ang pinakamainam na resulta para sa kanila. Sa huli, sinabi niya na kung nais talagang malaman ng ating bida ang tungkol sa kasal ni Yanzi, ang kasagutan ay makikita sa nangyari sa Eternal City. Naisip ng ating bida na kahit hindi siya nakulong sa piitan, si Yanzi at siya ay itinadhana pa ring magsama, doon niya unti-unting naunawaan ang mga sinabi ni Xinghua. Maya-maya, tumayo siya at sinabing gabi na, kaya kailangan na niyang umalis, at maaari nang magpahinga si Xinghua. Ipinaalala naman ni Xinghua na hindi alam ni Yanzi ang mga bagay na ito, at tanging sa kanya lamang niya ibinahagi. Nagpasalamat ang ating bida sa katapatan ni Xinghua bago tuluyang lumabas ng silid. Habang nag-iisa, nag-isip ang ating bida kung talagang walang nabago si Xinghua, para sa kanya, maaaring pareho ang naging wakas, pero nag-iba ang mga detalye ng kanilang kapalaran. Naisip niya na kung hindi siya nakulong sa piitan, si Yanzi sana ang nakaranas ng masakit na alaala, kaya sa pagkakataong yun, maituturing niyang swerte na siya mismo ang naroon sa piitan. Samantala, mula sa silid, nagmasid si Yanzi sa tanawin sa labas ng bintana. Ang eksenang nakikita niya ngayon ay pamilyar din sa kanya, na para bang naranasan na niya ito noon pa. Kinaumagahan, sinabi ni Wu Feng sa ating bida na may katawan ng mga Iron Eagles sa lugar na yun, kapag sila'y dumaan ng direkta sa himpapawid, ituturing silang mga mananakop at sabay-sabay silang aatakihin ng mga agila. Kaya iminungkahi ni Wu Feng na pagkatapos nilang makapagpahinga, tatawid sila sa damuhan sa lupa upang makaiwas sa panganib. Pumayag naman ang ating bida at sinabing anumang desisyon niya ay susundin niya. Sa kabila nito, lumapit naman si Yun Jonghe kay Nanling siya habang ito'y abala sa pagguhit at pinuri niya ang ganda ng iginuhit nito. Saglit siyang tinignan ni Nanling siya na tila walang gana, kaya agad nagpakilala si Yun Jonghe at sinabi na minsan silang naglaban sa Mechanism City. Ngunit sa reaksyon ni Nanling siya, para bang hindi niya siya maalala o hindi na binibigyang halaga ang mga natalo niya noon. Sa huli, matapos sigulong ang kanyang pinta, maikli lang ang naging tugon ni Nanling siya, na tila wala siyang interes sa kanya. Dahil dito, nanigas naman na parang yelo si Yun Jonghe. Kasunod nito, pinuntahan ni Nanling siya si Xinghua, at malungkot itong nag-iisip na mag-isa. Kinausap naman siya ni Nanling siya kung anong araw ang problema nito. Tinanong din niya, kung anong araw ang nakita nito sa kanyang panaginip.
Malungkot na sinabi ni Xinghua kay Nanlingsha na nakita niya sa kanyang panaginip ang isang nakakatakot na bagay sa dulo ng damuhan. Tinanong siya ni Nanlingsha kung ang ibig niyang sabihin ay may masamang mangyayari na kahawig ng sitwasyon nila ngayon, at agad siyang sumang-ayon. Nag-alala si Nanlingsha at tinanong kung nangyari na ba yun, ngunit sagot ni Xinghua ay malabo pa at hindi niya ito nakita ng malinaw. Tumayo si Nanlingsha at nagsabing siya mismo ang titingin, bagamat may alinlangan si Xinghua. Pinakalma siya ni Nanlingsha at sinabing magtiwala lang ito sa kanya at siya na nga raw ang bahala.